Tanghali po sa ating lahat, Sister Amalia. Amen. Ganun din po yung mga nasa FB Live, YouTube. Amen. At sa lahat-lahat po na nandito, magandang tanghali po sa inyong lahat. Kumusta na ang mga anak ni Yahweh El Shaddai? Thanks God. I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas sa pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay. Amen. Tunay nga matagumpay po tayo, Sister Amalia. Amen. Bagamat umuulan sa labas, ay nandito po ang ating mga kapatid para purihin ang ating Diyos na buhay. Amen, Sister Rose. At ngayon po ay tatawag po tayo ang mga baguhan. Amen. Kung meron po tayong baguhan, dito lamang po sa harapan. At ate pong i-welcome. Meron po ba dyan? Huwag kayong mahiya. Baka na traffic. Nasa daanan ka. Darating. Meron po ba dyan? Baka kumain sa labas. Oh, sige. Maya Ngayon na po ba? ay mag-sharing na po tayo, Sister Amen, Rose. amen, Sister Tatawag na Amalia. tayo ang mga pinagpala. Ang lahat po ba ay pinagpala? Amen. Sumigaw Lahat ay ng pinagpala. hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Amen. Sino po ang unang maghayag ng kabutihan ng ating Diyos na buhay? Sister Sharon. Praise the Lord. Malakas po na palakpak sa ating Diyos. At thank you po. I-share ko lang po nitong May 31, di bumalik na po ako dito sa Hong Kong. Pero yung pagbalik ko po na-delay po yung flight namin. Bali, ang naka-schedule na flight, 3:30, nalipat kami ng 5:30. Mula sa 111, lumipat kami ng 116. Then naghintay po kami ng flight namin. Ngayon, nung 5:30 na, in-announce na delay uli ang flight namin, lipat kami ng 111 para maghintay ng panibagong flight. Sabi ko, Lord, may dahilan kung bakit nadidelay ang flight, pero alam ko, makakabalik kami ng Hong Kong. Pagdating ko dun sa 111, naghintay po kami, hindi pa rin kami pinapapasok, binigyan na kami ng dinner para doon na kumain kasi marami na pong nagko-complain na talagang delay yung flight namin. Bali 6 po, pinapasok na kami ng airplane para sumakay. Pero 15 minutes, hindi pa rin kami lumilipad. Sabi ko, bakit kaya? Noong lumipad na po kami, nag-announce ang turbulence yung yung piloto. Naramdaman ko po yung unang pakiramdam na nakasakay kami ng airplane pero parang bako yung dinadaanan namin. Sabi ko, Lord, nakakatakot pala ang sumakay ng airplane na alam mong nasa himpapawid ka pero gumagayong-gayon yung aeroplane. Tapos lahat kami kinakabahan na biglang pumasok sa isip ko noon, Lord, paano pag nag-crash kami dito, madami kaming patay. Paano yung pamilya namin sa Pilipinas na iiwan? Kaya po, buti na lang, kabisado ko si Salmo 91. Nagdasal po talaga ako para yung takot sa puso ko, yung kaba. Mabawasan man lang maibsan, Lord, bahala ka na. Dinasal ko po yon hanggang nabawasan nga po yung kaba. Nakarating naman kami ng ayos dito sa Hong Kong, pero bago kami mag-landing, ilang minutes din kami naghintay kasi kasalukuyan din pong umuulan nun at may bagyo. Pero thanks God, nakarating kami ng maluhalhati dito at Amen. maayos po. Then, sabi nga po, wala akong karapatang mag-complain o magreklamo because I'm blessed. Amen. Kasi, sinapuso ko din po yung pag-iikap po. Nung time na dumaan ako sa mga trials, may nagsabi sa akin, mag-ika po ka. Alam ko na po yung pag-ika po noon dahil ginawa ko na yon, pero napatigil kasi hindi naman po ako nagtrabaho na naging housewife ako. Kaya tigil ako, wala. Pero nung bumalik ako, sabi ko, sige Lord, sisikapin kong maibalik, pero kaunti muna kasi hindi ko pa kaya ang 10%. Doon lang ako muna sa kaya ko. Amen. 2 months, nabigay ko po yon. Pero yung salary natin dito, 5,000 lang yan. Fix na yan, hindi yan nadadagdagan. Pero thanks God, hindi man sa akin mismo dumating yung blessing, sa asawa ko naman. Kasi itong June na to, may kumuha sa kanila ng kapatid niya na dental clinic na i-renovate nila. Then, natapos po nila, may income siya. Isang araw pa lang nakakatapos lang ng dental clinic, may parlor naman po na sila ang kinuha para i-renovate at gumawa ng mga vanity mirror na tinatawag. Kaya thanks God. Amen. Sabi ng asawa ko, may allowance ka pa? Padadalan kita. Sabi ko, Amen. sige, Thank you, sige, Lord. padalan mo ako. Wala na akong budget. Kaso si Gcash, ayaw niyang magdala sa Alipay. Sorry. Sabi ko, Lord, bahala ka na. Tapos kahapon, nasa isip ko naman,
Lord, P55 na ang laman ng octopus ko, tapos yun sa ATM ko, 80. Bukas simot na to, wala na akong pera. Hindi aabot sa sweldo, pero God is good all the Amen. time. Inutusan ako ni ma'am na kunin yung cake sa friend niya. Tapos sabi ng amo ko, bigay mo sa akin yung octopus mo, tap-apan kita. Sabi ko, ma'am, no need na kasi nasa akin naman yung octopus mo, yun na lang gamitin ko. Sabi, hindi, tatap-apan kita. Thanks God. Tinapapan niya ako ng 200. Kaya nakarating na ako. Tapos may dalawa pa po. Kasi nagpasukan na nung Monday. Bali yung panganay ko, ang sabi niya, ina, hindi ako tatakbo as a president this year kasi nakakapagod, masyadong busy. Pero yung mga classmate niya, hinalal naman siya as a PO. Di, sabi lang niya sa akin, ina, pwede naman patamad-tamad sa PO. Sabi ko, bahala ka. Pero na-assign naman po siya as a house leader sa Sigma. Math club po yung grade 7 hanggang 12 po silang magkakasama. Kaya sabi ko, God, napakabuti mo. Amen. Hindi ko hinihingi Tunay. sa iyo ang karunungan na nagmumula sa lupa. Pero ang karunungan na nagmumula sa iyo, ibinibigay mo sa mga anak ko. Tapos yung bunso po, nag-try out siya sa volleyball ditong linggo na to, and nakapasok po siya. Kaya, thank you God, wala akong karapatan na humindi sa'yo at hindi sumunod sa'yo dahil alam ko, I'm so blessed. Pinagpala mo, Amen. boss. Salamat. Thank you, Lord. Tunay na pinagpala ang ating kapatid, Sister Sharon. Lahat po tayo ay pinagpala ng ating Diyos na buhay. Ang susunod po, ang ating birthday celebrant. Happy Our birthday mommy, po. Sister For Cindy. Happy birthday po. Palakpakan po muna natin ang Panginoon. Glory to God, glory to Christ Jesus. Kanina po, nais ko lang pong i-correct, kanina, I don't know kung sino nagsabi na mapagpalang tanghali po. Kasi lagi nating alalahanin na ang tanghali ay hindi nagpapala, ang Panginoon palagi. So dapat sasabihin natin, pinagpalang tanghali po sa inyong lahat. Kasi ang Diyos ang nagpala, pinagpala niya itong araw na ito, di ba? Pag sinabi natin mapagpalang tanghali, parang ang tanghali ang nagpapala. Ay ang tanghali ginawa lang ng Diyos. Okay ba? Amen. Correction lang, kasi maraming nagkakamali sa word na ganon. Anyway, purihin po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Narito po ako sa inyong harapan upang pasalamatan ng Panginoon sa edad na idinagdag na naman niya sa akin. 72 years old na po ako. Salamat sa Panginoon. Amen. At sa edad ko pong ito na 72 years, ay napakahabang panahon po na talagang siksik-liglig umaapaw ang pagpapala ng Panginoon. Amen. Hindi po kayang isa-isahin. Tayo po na mga mananampalataya, anak ng Diyos, daig pa po natin ang milyonaryo kung tayo po ay marunong masatisfied doon sa mga pagpapala ng Diyos. Ako po, noong wala pa sa gawain, ay ang nais ko din po magpayaman. Talaga pong, ang lakas ng loob ko, nagbukas po ako ng tindahan ng antique shop dyan sa Ocean Terminal, which is a very prestigious place, napakamahal ng renta. That time, ang renta ko noon is 114,000 a month. Ang renta ng shop, bukod pa mga kuryente at saka mga other expenses. So, malakas lang po ang loob ko. Nangutang ako sa bangko, talagang yung puhunan ko sabihin na nga na konting ipon at marami ang utang. Subalit, hindi po pinagpala ng Panginoon. Nung una po, in a year time, nakapagbukas agad ng branch sa Ocean Terminal, then sa Hong Kong Hotel. At noong malakas na ang kita po, parang naging, kumbaga is, ano ba tawag doon, yung kampante at saka yung walang risong paggastos. No? So, dahil nung wala pa po ako sa Panginoon, ay bulaksak po ako. Kasi po noon, hindi ko pa natutunan ang talagang magpahalaga sa pera. Sa akin noon is one day millionaire. Ganun ang style ng buhay ko.
Subalit nung mag-El Shaddai na po ako, dun po ako natuto. Sapagkat ang mga katuruan ng ating punong lingkod, si Brother Mike, ay talagang yun ay sa kanyang karanasan at sa wisdom ng Panginoon. So tayo pong mga anak niya, natututo po tayong mamuhay. Mamuhay ng ayon sa Panginoon. Kaya magmula po nung mag-El Shaddai na ako, natuto na ako ng natuto hanggat kung kailan kakaunti na ang kita ko, saka naman ako nakakaadika ng mga bagay-bagay. At saka doon naging payapa aking buhay at masaya. Ganon din ang aming pamilya. At ang bala ko nga no, pag nakatapos na ang mga anak sa pag-aaral, ay mag-for good na din ako, magpapasarap na din ng buhay. Pero pag nasa Panginoon ka pala, hindi mo na maiisip yon. Kasi para sa atin mga lingkod ng Diyos, walang katapusan ang paglilingkod. Kaya noong mag-60 years old ako, in-offer ko na ang buhay ko sa Panginoon. Sabi ko, Lord, sayo na ako. Kung hanggat kailan mo gusto. Kaya sa mga workers, lagi kong sinasabi, no graduation. Dahil walang katapusan ang ating pagnanais sa puso na makapaglingkod sa Panginoon. Amen. Kaya sabi nila, bakit hindi ka pa umuwi? Ang ganda ng bahay mo sa Pilipinas. 8 kwarto yung bahay ko doon sa probinsya. May bahay din sa Manila. Pero bakit ayaw mo pang magpasarap na lang ng buhay? Sabi ng mga kaibigan ko, mga kamag-anak. Sabi ko naman sa kanila, material na bagay lang yan. Iiwanan mo din yan. Hindi mo dadala sa langit. Ang mahalaga, habang buhay tayo, makapaglingkod sa Panginoon. Amen. Amen? Hindi yung kung kailang uugod-ugod na tayo, saka pa lang tayo maglilingkod sa Panginoon. So ngayon, 38 years na sa gawain ng Panginoon. Praise the At Lord. for today, 12 years old na ako as Council of Elders. So, Praise the Lord. wala akong graduation. Kaya pag tinatanong nila, hanggang kailan ka pa maglilingkod sa Diyos? No graduation. Tandaan ninyo, no graduation talaga ang paglilingkod sa Diyos. So nagpapasalamat ako sa lahat ng biyaya ng Panginoon, Amen. sa pagpapala sa aming pamilya, sa aming mga anak. Simpleng pamilya pero masaya. Amen. At nabigyan na din kami ng bahay ng gobyerno. Isang munting bahay lamang, munting kwarto, pero ang saya-saya ko kasi para kami nakatira sa mansion. Praise. Kasi yung feeling mo ba na yung peace at Amen. love na pumabalot sa inyong tahanan at alam mo, kasama mo ang Panginoon bawat sandali, isang napakalaking grasya. Talo natin ang mayayaman na namumuhay na magagarang gamit, magagarang bahay, pero walang lubos na kapayapaan. Iba ang nasa gawain ng Diyos. Iba ang kapatiran. Katulad ngayon, birthday ko, araw-araw birthday ko. Praise God. Di ba? Blessed. At tumawag sa akin, buong Mindoro, binati ako. San Jose, Mamburao, Sablayan. So nakakatuwa po ba na bigla ka na lang susuprasahin ng hindi mo kilala yung iba doon. Subalit, dahil nga anak tayo ni El Shaddai, ibang-iba ang mga anak ni El Shaddai. Amen. Praise Ibang-iba God. ang ating samahan, ang kapatiran. Talagang narito ang tunay na kaligayahan. Amen po? Amen. Hindi katulad noon, pag birthday ko, uy, ano yung inumin natin? Anong natin pulutan? Kung ano mga kalokohang pangmundo, kasayahan. Pagkatapos, akala mo yun ang saya. Hindi pala yun ang saya. Yung pala nalulungkot sa atin ng Holy Spirit. Pag yung birthday natin ay kung ano-anong mga inuman, lasingan, kailan na-realize ko na lang yun nung nasa gawain na. Matagal ko rin palang pinalungkot ang Holy Spirit, ang Panginoon, dahil sa mga kasiyahang walang taros na hindi para sa Panginoon. Pero ngayon, talagang napakasaya ko po kasi iba ang nasa Panginoon. Iba ang anak ni El Shaddai. Amen. God bless us all and thank you, Lord, sa lahat ng iyong mga pagpapala
Salamat po sa komunidad ng El Shaddai, ang aking mga kapatid na naririto, nagdadalanginan sa bawat isa. Salamat sa mga pagpalamang hindi lubos na mabilang. At bigla ko pong naalaala, isang pasasalamat ko din sa Panginoon, yung aking anak na si Benedict na dapat is, di ba, sa monastery siya, being Benedictine monk. Hindi, lumabas siya, hindi ko alam kung itutuloy niya. Pero, ang isang nakatutuwa is, nakita siya ng principal dito sa Hong Kong, dito sa taas, sa Sacred Heart, kung saan tayo nagagawain, sa high school, yung high school na school dyan. Sabi niya sa akin, Mami, kinausap ako ng principal, pinapirma ako ng kontrata. Ang kontrata niya is no expiry date. Wow. Samantalang yung mga kasamahan niyang teacher na matatagal na dito, hindi pa sila permanent hanggang ngayon. Pero siya, sabi ng principal, mag-exam ka lang ng basic law at saka yung, nakalimutan ko na yung isa, and then you come to me and submit. At praise the Lord, salamat sa Panginoon na ipasa niya. At ngayon, pinapirma nga siya as permanent, no expiry. Praise God. Yeah. So, ganon din yung anak kong babae as a teacher. Na-promote din siya bilang head doon sa music department sa kanilang school. So, napakabuti ng Panginoon. Simple lang ang aming buhay, pero ang saya-saya talaga. Amen. Kasi nasa piling ng Diyos. Amen po ba? Amen. God bless us all. Alam ko, masaya din kayong lahat dahil nadadama ninyo kung ano ko rin nadadama ang presensya Amen, ng Panginoon. Sister Cindy. Amen po? Amen. So, all of us, all of our family are blessed. God bless us all. Thank you, Lord. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Amen. Thank you, Sister Cindy. Thank you, Sister Cindy. At ngayon po ay Sino pa po ang pinagpala? ako, magsishare lang. Sige. Sister Amalia. Take ko na ang opportunity na to kasi gusto ko rin magpasalamat kay Yahweh El Shaddai sapagkat dinagdagan po niya ang aking age. +1 again. Kaya Lord, maraming salamat sa taon kong ito, 57. To God be the glory. Thank you, Lord. Thank you, Lord. So, sa mga oras pong ito, Sister Amalia, dadako na po tayo sa ating panambahan sa ating Diyos na buhay, sa pakikinig po ng mabuting balita na ihayag ni Brother By Gonzales. Amen. At saka sa pangunang panalangin po ng ating kapatid, Sister Virgie Guerrero. At sa El Shaddai Gospel Music Ministries Hong Kong. sa pangunguna po ni Sister Telma Brona. Purihin ang Diyos! Tayo na po lahat ay tatayo. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, sa pangalan mo, Jesus. Muli, Panginoon Lord, naririto kami nagkakatipon sa iyong harapan. Mihingi ng gabay at alalay mo, Panginoon Lord God. Sa mga oras na ito, sa aming pagdulog, samahan, gabayan mo kami, Panginoon, at pagpalain. At mingi po rin kami ng kapatawaran sa lahat ng mga pagkukulang at pagkakasala namin. Linisin mong ganap ang aming pagkatao, aming puso, ang aming mga kaluluwa, upang karapat dapat kaming tumawag sa iyo ng Ama ko. Salamat, Panginoon Lord God, sa araw na ito. Salamat sa pagkakataong ito na kami po'y narito upang makibahagi ng mga biyaya at pagpapala mo. At sa mga salita mo na siyang tatanggapin namin, dalangin po namin, Panginoon, na ito po'y magbigay
lakas, pag-asa, tagumpay na aming mga buhay at kagalingan ng aming mga espiritual na kaluluwa. Panginoon Lord God, patuloy mo kaming pagpalain sa mga oras na ito. Pagpalain mo po ang aming mga kahilingan, aming mga prayer requests. Sundan mo po ito ng tanda, himala at kapangyarihan. At dalangin po namin, Lord God, na ito'y po'y pagkaloob mo sa amin. At pagpalain mo rin po ang lahat ng nasa banig ng karamdaman. Dalangin din po namin ang ganap nilang kagalingan. At sa mga taong nangihina, patuloy mo silang palakasin. Sa mga taong nawala sa gawain mo, muli mo pong ibalik, Panginoon. Panginoon, palakasin mo, patatagin ang aming pananampalataya. Tulungan mo kami, Panginoon Lord God, lumago pa ang aming pananalig sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon Lord God, na ikaw po, Lord, ang siyang laging nasa puso't isipan namin. Dahil alam po namin, Lord God, kung kami ay palaging nasa piling mo, lagi kaming ligtas. Kaya salamat, Panginoon Lord God, sa pag-ibig, pagmamahal mo sa amin sa bawat oras, sa bawat araw. At dalangin po namin, Lord God, patuloy mo kaming pagpalain, Panginoon Lord God, sa buhay na aming haharapin at tatakin. At dalangin rin po namin, Panginoon Lord God, pagkaloob mo sa amin ang magandang buhay, masaganang buhay, tagumpay na buhay sa pangalan mo, Jesus. Panginoon, salamat, Panginoon Lord, at pagpalain mo rin po ang aming kapatid ni si Brother Bay Gonzales na siyang maghahayag na iyong salita. Dalangin po namin ang mga marinig naming mga pangaral at aral, Panginoon Lord God, ng iyong salita ay tumimo sa aming mga puso na magbibigay sa amin ng magandang buhay, daan upang kami makasunod sa iyong kalooban. Kaya Lord God, salamat, Panginoon Lord God, at ito pong aming mga samot dalangin sa pangalan mo, Jesus, noon, ngayon at magpakailanpaman. Amen. Sa ngalan ng Ama, na Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Tayo pong muling marahap sa ating buhay. Amen. We give our praise, we give you honor, Lord. You're worthy to be praised. Hallelujah. We thank you, Lord. Hallelujah. Come on, church. Ating pong itaas ang ating mga kamay. Dami ng presensya ng ating Diyos na buhay. Hallelujah. Purihin ka, aming Panginoon. Hallelujah. Narito ang iyong mga anak ko, Diyos, lumalapit, dumudulog sa iyo, Lord God. Sama-sama po nating unyayahan ang banal na Espiritu na siyang mangunguna sa ating panambahan. At aminin sa ating mga puso, sa ating mga sarili, na wala po tayong magagawa kung hindi tayo pangungunahan ng banal na Espiritu. Let's invite the mighty presence of God to dwell in this place, to dwell in our hearts. Amen. Hallelujah. Narito ako sa banal mong tahanan. Yes, oh God. Hallelujah. Malapit at sumasamo sa'yo. Linisin mo ang aking puso. Salamat, Panginoon, ako'y binago mo. Yes, oh God. Ito nagkakaisa natin.
sumasamo sa'yo. Yes, Lord. Linisin mo ang aking puso. Salamat, Panginoon, ako'y binago mo. Itataas kita, pupurihin ka, aawitan ka, Panginoon, luwalhatiin ka, sasambahin kita, Panginoon, magari ka sa manahan ka sa akin. Sa'yo lamang ang buhay ko. Mahalin na, dakila ka, magari ka, ang itataas kita, pupurihin ka, aawitan ka, Panginoon, luwalhatiin ka, sasambahin kita, Panginoon, maghari ka sa akin. Panginoon, maghari ka sa akin. Panginoon, maghari ka sa akin. Amen, Lord. Amen. Hallelujah. Isang malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Palakpak na mainit para sa ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah. Tayong lahat ay umawit at sumayaw. Ihindak sa ating Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi nga sa... Come on, church. Tayong lahat ay awit. Sasayaw. Tayo nang magpuri, tayo nang sumaklang, sabay-sabay na umindang, mga kamay ipalakpak. Tayo nang mag-alay ng may pasasalamat, umawit at sumayaw, sa galak ay sumigaw. Minsan pa, tayo nang magpuri. Tayo nang magpuri, tayo nang sumaklang, sabay-sabay na umindang, mga kamay ipalakpak. Tayo nang mag-alay ng may pasasalamat, umawit at sumayaw, sa galak ay sumigaw. Sa panahon ng problema. Sa panahon ng problema ay huwag mabalisa, kay Jesus magtiwala, pagkat siya ang bahala. At maging sa kagipitan, kalungkutan walang karamdaman, tayo'y may malalapitan, tunay siyang maaasahan. Sa panahon ng problema. Sa panahon ng problema ay huwag mabalisa, kay Jesus magtiwala, pagkat siya ang bahala. At maging sa kagipitan, kalungkutan man ang karamdaman, tayo'y may malalapitan, tunay siyang maaasahan. Amen. Tayo nang magpuri sa ating Diyos. Tayo nang
Lord, napakabuti mo aming Panginoon. Sa kabila po ng aming mga pagkukulang sa iyo, Lord God. Sa kabila po na hindi po kami karapat-dapat, Lord God, pero kami po ay patuloy na tinatawag, patuloy na niyayakap ng mainit na pagmamahal. Narito po, Lord, ang iyong mga anak, nagpapakumbaba, lumalapit, humihiling na yung kahabagan at kaawaan ng bawat isa. Panginoon, salamat po sa iyong pagmamahal. Salamat po at ikaw ay aming nakilala, aming Panginoon. Napakabuti mo. Hallelujah. Ibinigay mo yung bugtong na anak upang kami po ay maligtas. Hindi mo hinahayaan, Lord God, na kami po ay mawalay at mapunta sa kadiliman. Salamat po, Lord God, sa may init mong pagmamahal. Hallelujah. Hallelujah. Tunay nga, O Diyos, na ikaw ang hari sa sanlibutan ito. Napakadakila mo, aming Panginoon. Hallelujah. Jesus, ikaw ang hari ng sanlibutan ito. Lahat ng bagay ay hindi lihit sa'yo. Sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, dakila ka aming Panginoon. Yes, O Lord. Hallelujah. Jesus, ikaw ang hari ng sanlibutan ito. Lahat ng bagay ay hindi lihit sa'yo. Sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, dakila ka aming Panginoon. Jesus, dakila ka tapat sa tulad ko. Yes, Lord. Hallelujah. Inibig mo ako kahit ako ay ganito. Walang maasahan ang iyong kabutihan. Wala na nga akong ibang inaasam, ikaw lamang. Yes, Lord. Hallelujah. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Napakabuti mo, aming Panginoon. Come on, sirs, open your hearts to the Lord. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at kailanman. Di mo ako iniwan at pinabayaan. Madilim kong daan, iyong iliwanagan. Inadaas ka magpakailanman. Jesus, dakila ka tapat sa tulad ko. Inibig mo ako kahit ako ay ganito. Walang maasahan ng iyong kabutihan. Wala na nga akong ibang inaasam, ikaw lamang. Dapat Karapat-dapat kang papurihan, itataas ang iyong pangalan. Dakilain ka ng lahat ng nilalang. Yes, Lord. Dapat Karapat-dapat kang papurihan, itataas ang iyong pangalan. Dakilain ka ng lahat ng nilalang.
Dahilan purihin ikaw ay mabuting Diyos, itataas kita, purihin ka. Hallelujah. To God be the glory. And now let us bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Love the Lord. Love the Lord, oh my soul. Love the Lord, oh my soul. And all that is within me, love His holy. Serve the Lord. Serve the Lord, oh my soul. Serve the Lord, oh my soul. And all that is within me, serve His holy name. Trust the Lord. Trust the Lord, oh my soul. Trust the Lord, oh my soul. And all that is within me, trust His holy name. Thank the Lord. Thank the Lord, oh my soul. Thank the Lord, oh my soul. And all that is within me, thank His holy name. And now let us sing, praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, praise His holy name. And all that is within me, praise His El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai, age to age shall still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai, be well praised and be
Shaddai, Adonai, age to age you're still the same. Why the power of your name? El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. We will praise and lift you high. El Shaddai. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. Through the years you made it clear that at the time when Christ was to the people could not see what Messiah out to be. Through your words continue crying. They just could not understand. You were so Some word was that to the cruelty of your son. El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. Creature still the same by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. Creatures still the same by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Oh, I will praise you till I die. El Shaddai. Praise the name of the Lord. Purihin ang Diyos. Tayo magpasalamat sa buhay na patuloy na binibigay ng Diyos sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos na aming Ama, pinasasalamatan ka namin sapagkat kailanman hindi mo kami pinababayaan. Hindi mo kami iniiwan, bagkos mayroon kang paanyaya na kayong lahat na napapagod, napapagal, lumapit kayo sa akin at kayo'y pagpapahingahin ko. Alam ko, Lord, na sa presensya mo may kapahingahan. Sa presensya mo, doon namin mararamdaman na kami ay kampante sa buhay. Pagpalain mo, Lord, ang mga kapatid naming Saturday day off na ang panahon nila narito sa pakikinig ng mga salita. I-bless mo rin ang mga kapatid naming nanonood sa YouTube, sa Facebook. Saan man sila naroon, pagpalain mo rin sila. Pagpalain mo yung lingkod, ganoon po ang kabuuan ng fellowship nito sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin si Yahweh El Shaddai. Purihin ang Panginoon, si Kristo, narito na. Lakas at pag-asa. Hallelujah. Hallelujah.
ng Panginoon, nagdiriwang sa nagagalak ang aking spirito. Si Kristo ay narito na, kita na iwasan. Tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon. Si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Tanging lakas at pag-asa. Nakahandang tulungan niya. Hallelujah, di na siya ang kasama sa hirapan. Ginhawa, purihin ang Panginoon. Si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Amen. Palapakan natin si Lord. Ang atin pong pagninilay ay come to me and rest. Sa Diyos tayo makakatagpo ng tunay na kapahingahan sa buhay. Taas ang kamay, iwagayway, pumalakpak. Ang palakpak para sa Panginoon. Palapakan natin si Lord. Hallelujah! Yeah! God is good. All the time. Yan. Para kayo ay mawala yung inyong mga kapaguran. Isa lang yan eh. Kahit kayo may problema, yung problema iwanan nyo doon sa, bago kayo umakyat, doon sa 7-Eleven, sabi mo, problema, diyan ka na lang ha. Kailan baka may bumili na. Okay. Ang problema, pag uwi mo, nakinig ka ng salita ng Diyos, sabi mo, oy, problema na, uwi na tayo. Huwag mo nang, iwanan mo na yung problema dyan. Ha? Kasi ang problema, habang nabubuhay ang tao sa mundo, hindi pwedeng mawala ng problema. Ha? So, ito yung unang taon namin sa El Shaddai, puro come to me. Alam mo kasi masarap akayin yung mga taong pagod eh. Kasi yung mga taong nagtatawanan, nako, hindi mo maakayan. Okay, ang Matthew 11:25 up to 28, sabi dito ng ating pag-aaralan ngayon. No? Although napakinggan niyo ito sa mga misa o sa mga nagtuturo, pero hindi pa nagawa nila ito ng topic o aralin. Tayo, binigyan natin ng aralin ito mamaya. No? So in Matthew chapter 11, verse 25 up to verse 28, ang sabi po dito,
In that time, Jesus said, Father, Lord of heaven and earth, I thank you because you have shown to the unlearned what you have hidden from the wise and learned. Yes, Father, this was how you were pleased to have it happen. My Father has given me all things. No one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and those whom the Son chooses to reveal Him. Ito na ang ating pag-aaral. Come to me, all of you who are tired from carrying heavy load, and I will give you rest. Ito ang mabuting balita sa Tagalog. Nang panahong iyo'y sinabi ni Jesus, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaluubang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay na sa akin, sa aking Ama ang lahat ng bagay. Walang makakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang makakakilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapating pagpapahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong mga pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos. Taas ang kamay. Hallelujah, hallelujah. Come to me, and I will give you rest. Come to me, and I will give you rest. Amen. Palapakan natin si Lord. Okay, magsiupo po tayo at tayo magninilay, mag-aral ngayon, no? Ngayon, ano ba ang nilalagay doon sa mga patay? Resting, ano? Rest and peace. Huwag naman ganon. Napapanood ba ninyo yung pinakita sa dokumentary sa Hong Kong, yung mga Pilipina natutulog, wala silang pakialam, basta natutulog sila sa ilalim ng tulay, may banig sila, no? Ngayon, ang sabi ng isang sister, Brother Bay, paglinggo, mag-ikot-ikot na ka doon sa Victoria Park, kasi ang opisina, Victoria Park, nandyan lang yan. Sabi ko, paglinggo pala, dami tao doon, nakahiga yung iba. Pati doon sa yung Little Dubai. Sabi ng isa, lapit-lapit ang Little Dubai, wala pang 10 minutes, nandoon ka na, bakit di ka na masyal doon, Brother Bay? Di ko pa alam yun no? Ang dami, yung pong Victoria Park, napakasarap pong tulugan ng mga doon. Karamihan doon, akala ko mga Pilipina. Sus, Ginoo ko, di marunong magtagalog, mga Indonesian. May mga teritoryo pala sila dito. Na? Sa Causeway Bay naman, yan. Sa Central, Filipino, sus, daghang kaayo doon. Okay. Isa lang yun po mga kapatid, ang Hong Kong
ang pinakamaraming OFW sa Asia. Then Singapore, ang pinaka-pasyalan nila yung pong dati yung malawak na may kakahuyan doon. Ngayon may mga building na, no? Sa Lucky Plaza, yun ang tambayan ko. Sus, Ginoo ko. Ang mga tao doon para mga langgam pag tuwing linggo. Ha? Ngayon, nung nandoon naman ako sa Brunei, yung bandar. Ang bandar parang kwan siya, parang lunita, na ang malaking katedral ng simbahang katoliko. Isa lang kasimbahan kasi sa Brunei, katoliko lang. Napakalawak. Yun namang parang lunita. Ang Pilipino doon, kaliit na bansa. 30,000 ang Pilipino doon. Kaya pag nakita mo yung paglinggo, magtinda ka na lahat ng gusto mong itinda. Kasi isa lang ang pasyalan doon, yung bandar. No? So, nakikita ko po kung gaano ka pagod yung mga ka-sister and brother natin. No? Pero, mayroon akong na-observe na pag ang mga OFW, mga caregiver, ay nasa El Shaddai, hindi mo makikita sa kanilang mata yung kapaguran. Masaya sila. At ang sabi nila, alam mo, brother, may tinanong ako dito, 36 years na ako dito sa Hong Kong. Yung inaalagaan ko ngayon, mga professional na. May mga apo na nga sila. Yung isa naman, sabi niya, Brother Bay, paano ako umuwi? Yung inaalagaan ko, pag umuwi daw ako, mabuti pang mamatay na lang daw siya. Kasi napamahal na nga siya sa amo niya ang tagal niya. No? Sabi, nagtiguwag, nakiusap yung mga anak na antayin mo lang daw mamatay si mami bago ka umuwi. Huwag ka mag-alala. Malaki ang tatanggapin mo pag uwi mo. Ha? So, yan po, hindi lang dito sa hindi nyo alam na ang Middle East ay more than 5 million ang mga OFW. No? Dito, 300 to 400 lang yun. Pero sa Middle East, naku, grabe. Pag pumunta ka ng Dubai, Riyadh, pag pumunta ka ng Oman, Kuwait, paligid niyan. Actually, nung galing ako doon, sabi ko, doon sa airport ng Dubai, no? Nagsalita ako English doon, sabi, Sir, huwag ka na magsalita English, Bisaya, man ako, taga Davao. Pati yung mga kwan doon sa airport, sa loob, halos karamihan doon ay mga Pilipino. Kasi paborito talaga ng mga employer, kahit sa Israel, kahit sa angkang bansa sa buong mundo, ang Pilipino, the best, number 1 talaga ang mga OFW natin. Amen? Kaya ang OFW natin, alam mo ba kung ilan na ngayon? 13 to 14 million around the globe. No? Hindi po pinagsasawaan ng mga Pilipino. Bakit? Ang Pilipino, bago yan mag-gimmick, pupunta mo na yan sa simbahan. Kahit mga pasaway yan. Maraming pasaway, pero inuuna talaga nila ang Diyos. Yan ang sikreto ng mga Pilipino sa ibang bansa. No? Kaya kami naman ng mga missionary,
Pag kinakamayan mo yung kamay nila, malambot yung kamay ko, pero ang kakapal na mga kalyo ng mga katulong. Ha? Amen? Sapagkat yung iba dyan, hating gabi na kumukuskus pa ng kubita. Ha? Hindi po matatawaran ang inyo pong mga pagod. Nakikita yan ng Diyos. At ang sabi ng Diyos, anak, unahin mo lang ako, lahat ng pangarap mo, ibibigay ko sa iyo. Amen? Amen po ba? Kung wala yung pangarap, na, hindi ka magtatagal dito. Na? Alam mo ba na 6 na taon siya sa Qatar. Nagkwento sa Qatar siya. Tapos yung nanay at tatay niya, hindi ginastos yung pinadala niyang pera. Kasi ang sabi ng nanay niya, tatay niya, nag-iisa lang ang anak natin tapos mawawala pa siya. Pag uwi ng anak natin, yung perang binigay niya sa atin, ipagpapatayo natin ng negosyo at ipagpapatayo natin ng magandang bahay. Kaya lang, sa dami ng mga tsismoso at tsismusa sa mga barangay nila, nagtaka sila bakit hindi pinapagawa yung bahay nila samantalang abroad yung anak nila. Alam mo, dinimanda nila yon, yung mga tsismoso-tsismusa. Kasi muntik nang masira. Isipin mo, sa YouTube, sa Facebook, pinapadala doon sa anak niya sa abroad ng mga kapitbahay nila. Yun, nagsusugal yung nanay mo dito, tatay mo. Isipin mo, pagbibintangan ka. O ngayon, umuwi yung anak niya, galit na galit. Sabi ng anak niya, bakit ang bahay natin tagpi kung paanong umalis ako, ganun pa rin, 6 na taon ako, nanay, tatay, sa abroad. Saan nyo ginamit ang perang pinadala ko sa inyo? Iyak ng iyak yung tiguang. Sino nagsabi sa inyo, anak? Ang daming nag-chat sa akin, mga kapitbahay natin. Si ganitong pangalan, mga tsismusa. O, ano nangyari? Anak, halika, pumakosok ka sa kwarto. Ang pinadala mong pera, hindi po namin ginastos ng tatay mo. Iyan, bilangin mo. Iyan ang bank book. May milyon na naipon kami. At ang nasa box, sa karton, hanggang doon sa alakansya, umabot ng 5 milyon. Na? Sana all. Ha? Kasi pinahalagahan ng mga tao yung pinadala ng kanilang anak. Mayroon naman umuwi, bigo. Bakit? Walang ipon, baon pa sa utang. Kasi isa lang ang pumuntang abroad. Isang compound ang umaasang. Mga 20-50 bibig ang kumakain. Napakasakit, Kuya Idi. Amen po ba? Ay, nako. Ang dami pong istorya. Ha? Kaya nga gumawa na kami ng drama sa El Shaddai, yung Liwanag sa Landas ng Buhay. Ipadala niyo yung mga kwansulat niyo doon para magawa ng drama yon. No? Alam mo, ang paborito ng mga OFW, pag napakinggan nila yung DWXI, yung pong drama, yung 10 to 11:30, yung drama.
yung liwanag sa landas ng buhay. Ang direktor po niyan, si Brother Risty Talain. Gusto niyo sampulan ko kayo? Kami ang mga artista doon. Kung ayaw niyo maniwala sa akin, bahala kayo sa buhay ninyo. Yung lahat ng busis doon, kuwan yun, busis bata, busis matanda. Kaya enjoy rin kami, no? Kasi bahagi rin kami ng mga patutuo. Kaya ang tawag doon, buhay patutuo. No? Ngayon, ito na. Sinabi ni Brother Mike sa amin, no? Dapat ang inyo pong gagawin ay makapagbibigay ng inspirasyon sa mga OFW. No? Pag sinabing inspirasyon, yung amin pong mga iaaral, yung angkop doon sa pangangailangan ng mga tao sa pupuntahan ninyo. No? So ngayon, bago ako gumawa ng topic, ay ako'y nagtatanong sa Panginoon, Lord, ano ba ang gusto mo? Kasi ayaw ko naman yung gusto ko lang. Kaya hindi ako nag-ulit ng topic kasi alam mo, at ako ang sumusulat ng akin pong topic, hindi yung ipagawa mo lang. No? Kasi iba yung sumusulat, sinabi nga sa amin na ikaw na nagtuturo, dapat ikaw ang unang makalasap ng tinuturo mo. Pagkain mo rin yan sa iyong kaluluwa, sa iyong espiritu. No? Kami po, alam mo, ang isang bagay na dinadaluyan, dapat siya ang unang makinabang niyan. Amen? Kung nagtuturo ka ng kasaganaan, tapos wala ka man lang pambili ng damit, paano maniwala siya yung tao? Sabi mo, siksik, liglig, umaapaw. Tapos ang buhay mo naman, hindi naman totoo. Amen? Paano ka magtuturo ng kalusugan, health is wealth, kung ikaw mismo, sandali mga kapatid. Aba, sino maniniwala sa iyo? Bago mo ituro ang kalusugan, dapat ikaw nagtuturo malusog. Amen po ba? Amen po ba? Bago ka magturo ng kapahingahan, dapat may kapahingahan ka rin. Bago ka magtuturo ng kagalakan, dapat masaya kang nagtuturo. Ay meron nagtuturo ng kagalakan, nakasimangot naman yung mukha. Paano mo may kumbinsi yung tao? Si Jesus, simple lang kanyang turo. Sabi niya, itong verse 29, sabi niya, hali kayo, mag-aral kayo sa akin. Kasunod dito ako'y maamo, mababang loob, at makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. So, dito na tayo sa ating aral. Okay, in verse 28, come to me, all of you who are tired from carrying heavy load, and I will give you rest. The most well-known Bible verse about resting in God is this verse. Sa Bible kasi mayroong pinaka-well-known. Ito po yung pinaka-well-known na salita in Matthew. Sa Gospel ni Matthew. Sa Gospel ni John, yung pong John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Sa Matthew naman, ito yon pinaka-well-known
na verse sa Bible. Na? Sa Korinto naman, yung pong 1 Corinthians 10:13. Basahin na lang niyo yun sa Korinto. So, ang pinaka-well-known na salita ay ang Matthew 11:28, which says, "Come to me, all you who are weary and burdened." Sa ibang translation, carrying. Dito, are weary and burdened, and I will give you rest. This verse is part of the larger passage in Matthew 28 hanggang 30, where Jesus also invites people to take His yoke upon them and learn from Him, promising that they will find rest for their soul. Ang kaluluwa natin, bukod na napapagod ang ating physical na katawan, ang kaluluwa natin napapagod din. At kung wala ang spiritual, ay nako, mauuwi po sa sakit. Na? Kaya ang spiritual, ito po nagbibigay ng supply sa atin yung energy. Na? Di ba pag kayo ay pagod na pagod, naalala ko yung mga tawag noon, mga driver papuntang Bicol. Nag-mission ako sa Bicol. Sus, Ginoo ko, gasigala ang mata ng driver. Sabi, brother, pag hindi ko ininom itong 3 energy drink, baka di tayo makarating doon sa Sorsogon. Kaya lang sabi ko, Brad, yung energy drinks na yung ininom, yun ang papatay sa iyo. Akala ba yung energy drinks, makapagbibigay ko, samantala lang yun, pero sisirain yan ang kidney mo. No? Kaya nga, yung mga driver ng bus, papuntang norte, papuntang south, lahat po yan ay umiinom. Kung hindi energy drinks, drugs. Ngayon, sa atin namang kaluluwa, pag tayo may problema sa asawa, problema sa anak, problema sa pinansyal, lahat ng problema, pag pinag-ipon-ipon yun, yon yung kapaguran. Na pag ang iniisip mo, ang mga taong pagod na sa pag-iisip, yun po ang mga taong hindi na makakatulog. Akala mo insomnia yun? Hindi. Dahil sa pag-iisip ng mga problema. Ang problema pag iniisip mo, lalong lalaki ng lalaki. Bakit? Magkakasakit ka. Problema ulit ang pera. Matanggal ka sa trabaho kasi nagkasakit ka. Yan ang sinabi po ni King David na nung naroon na siya sa bundok, kasi inagaw ng kanyang anak na si Absalom ang kaharian, ang trono. Tapos, si Haring David, naroon lang tumira sa bundok dahil yung kaharian na yon tinik over ng kanyang mga general. At si Haring David, nagsabi, bakit nangyari ito sa akin? Kasi malaki ang kasalanan ko. Yung hindi ko asawa, inagaw ko ang asawa ni Urias, si Bathsheba. At si Bathsheba, ang asawa ni si Urias, ang nagpapatay kay Urias, si Haring David. Amen? Dahil gustong-gusto ni Haring David si Bathsheba,
tinanong niya ang kanyang close and security, sino yung babae niya na maganda doon? Naliligo, na nakalimutan isara yung pinto, sexy, maganda. Sabi naman ng close, Sir, anak yan, asawa yan ng iyong kapitan, si Kapitan Urias. Sumulat si Haring David, halika nga. Ibigay mo sa general. No? Nung binigay, close in security ni Haring David sa general, kinabukasan, patay si Urias. Ha? Ano nangyari? Kasi, inassign ng general si Kapitan Urias sa front line, patay. Nung mamatay na, sabi ni Haring David, sabihin mo kay Bathsheba, kukunin ko na siya. Inasawa na niya si Bathsheba. Amen po ba? Kahit tago na ng tago, yung mga taong pinagpapatay mo, ang dugo niyan ay humingi ng justice. Amen? Bakit ka nakulong kung wala kang ginawa? Ngayon, sino nagpapatay ng 100 sabungero? Kahit sabungero yan, humingi ng justice yan. Lagot sila ngayon. Akala nila tapos na sila. Amen? Ang Diyos hindi natutulog. Yung mga taong namatayan, nagdadasal yan araw-araw, gabi. God, give me justice. Amen po ba? Yan. Balikan natin si David. Bakit? Si David, inamin niya, nagkamali siya. Kaya kinantay, create me, O Lord, a clean heart, O God, and you the spirit within me. Pero ang matindi noon, dahil hindi na makatulog si David. Samantalang nung si Saul na buang-buang, kasi si David po ang papalit kay King Saul, hindi po makakatulog si King Saul pag hindi tinugtugan ni David ng mga instrumento. Ganon din nangyari kay David, di na makatulog. At wala na siyang kapayapaan, wala na siyang kagalakan. Anong sinabi ni David? Ikaw kaluluwa, tumigil ka diyan. Oo, sabi ng Batanggenyo, oo. Tumigil ka diyan. Alam mo, inutusan ni David, hindi maari ito. Yung aking kaluluwa ay nangangailangan ng kapahingahan. Doon nangyari po yung awitin, Bless the Lord of my soul. Yun. Inutusan ni Haring David yung kanyang kaluluwa na wala ng kapahingahan. Ikaw kaluluwa, magpuri ka, sumamba ka sa Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Woo! Doon nagkaroon ng kapahingahan si David. Yung kanyang kaluluwa. Masarap matulog. Pero may mga tao, hindi makakatulog. Amen po ba? Naroon nakahiga sa waterbed, but the life is a living death. Nakatulog na ba kayo sa waterbed? Aba, sus kanami. Isipin mo, nung inimbitahan ako doon sa San Miguel, sa Iloilo, ay kamanggaranon, brother, bay. Katulog ka na sa kwarto, may aircon na, may waterbed pa. Ba? Isipin mo, parang nasa sa dagat ka. Wala pang ilang minuto, kahuragok na ako. Matinding kapahinga na. Amen? No? Bakit yung mga tao nagtatayo sila ng rest house? Kasi gusto na magpahinga. Pero nung nagja-jogging kami kay Brother Mike sa Tagaytay, doon sa rest house nila, sabi ni Brother Mike, tingnan mo ba yung mga bahay diyan?
walang bahay dito na hindi bababa sa 100,000,000. Isipin mo mga rest house doon, 100,000,000. Wala naman yung mga amo ng mga tao. Kaya tuwa yung mga katulong at mga boy. Sila ang namamahinga doon sa rest house ng kanilang mga amo. No? Sa Highland. Yung Highland na yon, Tagaytay, ang Faith Mountain sa kabila, ang Highland na yon, ang mga nakatira doon, mga congressman, yung bahay ni Erap, bahay ni ganito, ni sekretary, bahay ng ganon. Sus, ang mga bahay doon, mga palasyo. Pero bakit walang tao? Kasi, yung bumili ng rest house, wala rin kapahingahan. Si Brother Mike lang nai-enjoy na yung kasi pag nag-duty kami, Huwebes pa lang nandun na kami. Biyernes, Sabado, bababa na kami kasama si Brother Mike. Malamig ang simoy ng hangin. Habang nag-iihaw kami ng tilapia at tawilis. Wow. Kaya kami na-enjoy din namin yung nung hindi pa na si Brother Mike, kami nag-duty doon. Kasi lahat ng elder, pag Sabado-Linggo, kami ang naka-close-in security kay Brother Mike. Kami nagmamasahe sa kanya. Kumakain kami, nagtatawanan kasama si Brother Mike. At yung mga naka-duty, sapagkat kung anong kinakain lang ni Brother Mike, yun din ang kinakain namin, isang lamisa lang. Sabi ng iba, sana all. Mag-elder ka muna bago ka. Nagtuwa talaga ako doon eh. Kaya nga, si Brother Mike, malapit na malapit kasi sabi niya, gusto ko i-transfer yung spirit na binigay sa akin ng Diyos sa inyo. Kaya mayroon tinatawag, transferring spirit. Pag sumama ka sa tamad, kahit masipag ka, magta-transfer yung espiritu niyang tamad. Tandaan nyo yan. Doon po yan. Pag dumikit ka sa taong punong-puno ng problema, mamumblema ka. Pag dumikit ka sa taong malas, mamalasin ka. Pag dumikit ka sa chismusa, maging chismusa ka. Pag dumikit ka sa sabungero, maging sabungero ka. Pag dumikit ka sa pinagpala, pagpapalain ka ni Yahweh Shaddai. Woo! Amen! Amen po ba? Sabi mo sa katabi, mag-ayos-ayos ka nga. Sabi mo sa katabi, mag-ayos-ayos ka nga. Piliin mo yung taong dikitan mo. Kapag nilalayo kanya sa gawain ng Panginoon at dadaling kanya sa ibang gimikan, sabihin mo, bahala ka sa buhay mo. Dahil mayroon akong pinupuntahan na nagkakaroon ng kapahingahan ang aking kaluluwa sa pakikinig ng salita ng Diyos, doon ako nagkakaroon ng tunay na kapahingahan sa buhay. Woo! Amen! No? Nandito ang kapahingahan kay Lord. The presence of God. Sa presensya ng Diyos, may kapahingahan. Kahit gaano makadaming problema mo, dala-dala mo dito, mawawala ang problema mo. Dahil kukunin ni Lord ang problema mo at bibigyan kanya ng kapahingahan para sa iyong kaluluwa. Purihin ang Panginoon. Amen? Amen po ba? Alam mo, yung may-ari ng Negros Navigation, nag-prayer meeting kami doon. Mayroon dong mayaman na 1 linggo na hindi nakatulog. Alam mo yung mga taong 1 buwan hindi nakatulog? Gasiga lang ang mata. Hindi na kumukurap. Kaya totoo po yun sa sobrang problema. Yung awitin, malayo ang tingin, wala namang tinatanaw. Yun, naglalakad sa kanto, nakaganon.
Oh, gusto niyo maging ganyan? Yan yung mga na-Uber na. At tandaan ninyo, ang isip ay napapagod yan. Yung mga nasiraan ng ulo, yun po yung sa sobrang pag-isip. Amen? Kaya huwag kayo mag-isip ng mga kung ano-ano. Ang isipin nyo, ang kabutihan at kabutihan din ang darating sa buhay mo. Amen! Amen po ba? Okay. Pagkatapos namin prayer meeting, sabi ng isang sekretary, nakatulog si sir, nakatulog. Gigisingin nila. Kung sabi ko, huwag yung kisingin. Ilang linggo na nga hindi nakatulog yan eh. Ha? Tingnan mo, nakatulog siya. Ha? Habang nakikinig siya ng salita ng Diyos, nakatulog siya kasi sa pakikinig niya ng salita ng Diyos, ay nagkaroon po ng kapahingahan. At doon, dami po nag-request. Mga korporasyon, may prayer meeting na sila. Mga opisina. Wow. Hanggang nag-request na sa Congress. May prayer meeting tayo sa Congress. Baka hindi nyo alam. Kailan mga elder lang pupunta doon. Tapos sa Senate, may prayer meeting din tayo doon. May prayer meeting tayo sa mga City Hall. Wow. Ang mga umatin, mga office girl. Ha? No? Simula nung nag-request, request. Kaya mayroon po tayong gawain sa El Shaddai, pangtanghali lang, 1 oras lang. Mga korporasyon, mga kumpanya, kasi nabalitaan nila na yung kanilang mga tauhan, pagod na sa trabaho, overtime din, overtime doon. Pag nakapakinig ng salita ng Diyos, masaya ang mga tauhan nila na gumaganap sa kanilang mga tungkulin. Palapakan natin si Lord. Amen? Okay. Sabi dito, how to get soul rest. Paano ka yung kaluluwa mo, paano makuha yung kapahingan sa iyong kaluluwa? Number 1, recognize that God is the only source of peace and satisfaction. He alone can provide soul rest. Hindi mo kaya ito pag wala ang Panginoon. Ang Diyos lang nagbibigay ng kapahingahan sa kaluluwa mo. Di ba? Ang Diyos ang pinagmulan ng kapayapaan. Bakit? Ano bang binigay ni Lord nung bago siya muling nabuhay? Ang blessing ng muling pagkabuhay ni Lord, peace. Sabi niya sa kanyang mga alagad, peace be with you. My peace I give unto you. Is the peace that the world cannot give. Is the peace that the world cannot understand. O yun. Binibigay ni Lord ang kapayapaan. Kung ayaw mo man tanggapin, hindi mapapasayo yun. Binibigay ng Diyos. Gusto ni Lord magkaroon ka ng kapahingahan. Kung wala ka namang panahon sa kanyang salita, tandaan mo, ang kapayapaan at kapahingahan matatagpuan mo lang kay Jesus. Amen po ba? Pangalawa, hindi lang siya source of peace, kundi source of satisfaction. Only Jesus can satisfy your heart. Matagal na kapatid, hinahanap mo yung satisfaction sa buhay mo, hindi mo matatagpuan. Kahit sa asawa mo, hindi mo matatagpuan yan. Kahit kanino pa man, only Jesus can give you a satisfaction of your life. Nung binigay ko ang buhay ko sa Panginoon, lahat kami magkapatid, ang amin pong karga, puro mga basuka,
at mga M16. Na? Pero nung ako tinawag ng Panginoon, yung M16 binaba namin at dinala ko ang John 3:16. Amen? Ha? Hindi sa pagyayabang. Pag pumunta kayo sa Negros, ang lolo ko po ay dating commander. Ang pinsan ko commander din. Ang mga kapatid ko, dahil siyam kami na lalaki. Yung isa kapatid ko, preacher ngayon, ay leader ng Alex Bungkayo Brigade. Lahat po, patay na ang kasama niya, sila ang buhay ngayon. No? Binaba po nila yan nung panahon ng No Man's Land sa Negros, panahon ni General Camiling, bumaba yung mga kamag-anak ko simula sa bundok. Binaba nila ang kanilang mga armas. Pumunta ng Maynila. Pagdating sa Maynila, nagbabaga ang mga mata. Ang sabi ng asawa ko, nakakatakot yung mga pinsan mo, kamag-anak mo. Bakit nakakatakot yung kanilang mga mata, nagbabaga? Kasi trabaho nila dati. I-eliminate yung mga kalaban. Ngayon, hindi na sila, nung magbagong buhay, sila ngayon tagapagbigay na ng bagong pag-asa at bagong buhay. Palapakan natin si Yahweh Shaddai. Amen? Amen po ba? And number 2, practice being still in quiet soul, rest, come when we turn off the noise and listen for God's voice. Huwag kang sumanay sa maingay. No? Amen po ba? Para marinig mo ang tinig ng Panginoon, pumunta ka sa lugar na matahimik, na ang kausap mo lang mga ibon o ang Diyos. Kaya ang mga Koreano, tandaan ninyo, ang Korean po, sila po ang unang nakarecover nung panahon ng global economic crisis. Ang ginawa po ng Prime Minister nila, I declare now, all mountain ay gagawin nating prayer mountain. At tuwing linggo, sabi ng kanilang Prime Minister, lahat tayo paglinggo, sarado ang mga mall, lahat pupunta sa bundok para manalangin sa Diyos. Pag napanood ninyo yung awitin, ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Alam mo kung bakit? Ang anak kong Pipi, nag-graduate po siya sa Korean school, libre. Grabe yung mga Koreano pag mag-worship sa Diyos. Ay, nako. Yung ating ginagawa, ano lang to? Panghimagas lang. Sila, buong magdamag, nag-worship sa Diyos. Amen? Kaya, sila po ang una nakabangon. At ang ginawa po ng mga mamamayang Koreano para makabawi sila sa economic crisis, yung global economic crisis, lahat ng ginto ng mayayaman sa buong South Korea, ibinigay nila sa gobyerno at tinunaw ng gobyerno para gawing bar. Maibigay ba nila yon kung wala silang relasyon sa Diyos? At ang Pilipinas, kailanman hindi tayo apektado ng global economic crisis. Kasi kung may crisis man ang buong mundo, ang Pilipino ay mayaman. Bakit? Kayong mga OFW, ang bumubuhay sa ekonomiya ng Pilipinas noon pa man hanggang ngayon. Amen?
Amen po ba? Hindi alam ng iba yan. Kaya tinawag kayong hero. Nung magkaroon ng global economic crisis, ang buong mundo bagsak ang mga ekonomiya nila. Ang Pilipinas hindi. Bakit? There are billions of dollar. Your remittance. Di ba itong taong kwan? $36 billion ang remittance ng mga OFW. O ngayon, dapat gantihan ng gobyerno natin ang mga OFW. Ngayon, pag uwi ninyo, may sarili na kayong immigration. Hindi na kayo dadaan doon sa ordinaryong immigration. Lahat ng OFW, wala nang sita-sita. Pati passport ninyo, bawal hawakan. At mayroon ng pinagawa sila. Pag wala kang matitira, halimbawa, nandoon ka sa probinsya, mayroong hotel, libre kain sa mga OFW, sa lahat ng mga airport. Ay dapat suklian nila yun. Dahil, ang laki ng tinulong ng ninyo. Amen po ba? Amen? Kaya bayani talaga kayo. Ako nga, OFW na rin ako eh. Oo. Alam mo ba, pagpunta ko dito, pinadaan ako doon sa pilahan ng mga OFW. Kasi ang visa ko, ay OFW pala ito. Bot sa inyo. Sa Singapore, 3 years ako doon, workers permit ang kuwan ko doon. Kaya OFW din ako. Number 3, find our hope in God's Word. Yan, dito yan. Kaya nagkaroon ng pag-asa kayo, ay, yayaman pala ako. Ganito pala mangyari sa akin. Nung mapakinggan nyo ang salita ng Diyos, hindi po ninyo matatagpuan ang pag-asa sa chismisan. Puro siraan doon. Hindi nyo masusumpungan ang pag-asa sa diskuhan. Bakit? Kaya nagdidisko sila because ang meaning ng disco, discontented sa buhay. Discontented sa buhay. Pero kayo, contented kayo sa buhay nyo, may satisfaction na kayo, at kayo po ang pinakamasayang tao dito sa Hong Kong. Amen? Amen po ba? And number 4, understand that it is a spiritual battle. Pag hindi ka na dumalo sa gawain, you are under attack of the devil. Kasi pinipigilan ng demonyo, huwag ka nang umaten sa gawain. Pagbigyan mo ang iyong mga kaibigan, pagbigyan mo, pumunta kayo sa mga island at mag-swimming kayo doon. Pag may bumubulong na sa iyo, na huwag ka nang umatin, that is the spiritual battle. Demonyo. Ang gusto ng demonyo, ilayo ka sa Diyos. Dahil, pag nasa Panginoon ka, gaganda ang buhay mo. Wala kang sakit. Amen? Ayan mayroon po tayong spiritual battle. Alam mo, lahat po yan ng mga OFW, marami dating dumadalo dito, ngayon nahikayat sila, hindi mo na makikita, pero tingnan mo ang buhay nila. Tanungin nyo, kamustahin yung dating kasama nyo, kamusta ang buhay? Ito na may problema. Bakit ka nagkaganyan? Nung sa El Shaddai ka pa, ang ganda-ganda mo. Nung sa El Shaddai ka pa, hindi ka baon sa utang. Nung sa El Shaddai ka, wala kang sakit. Nung sa El Shaddai ka, ang ganda-ganda ng buhay mo. Ngayon, ang ganda ng buhay mo, aalis ka pa dito? Ano sinabi ni Pedro? Sinabi ni Jesus, aalis din ba kayo tulad ng mga tao? Sabi ni Pedro, Panginoon, kung aalis kami sa iyo, saan naman kami pupunta? Na sa iyo ang salita nagbibigay ng buhay na walang hanggan, kaya hindi kami aalis sa iyo. Amen po ba? Sabihin mo, kapatid, huwag kang aalis sa gawain ni El Shaddai. Okay. And
in 3 minutes. Practical ways to find rest for your soul. Kanina, ito practical na pamamaraan. No? Ask God to examine your heart and then confess any sin that He reveals. Kailangan mo examine mo yung sarili mo. Saan ako nagkamali? Bakit ako malungkot? Saan ako nagkamali? Nagtanim kasi ako ng sama ng loob, galit po at hinanakit. Mangumpisal ka. Lord, sorry. Di na maulit. Lahat ng kasalanan mong tago na wala nakakaalam, ikumpisal mo sa Panginoon. At sasabihin niyo, anak, pinatawad na kita. At malaman mo naman, pag pinatawad ka ng Diyos, luluwag ang kalooban mo, naging masaya ka ulit. Amen po ba? And number 2, trust God with people you care about. Trust God with people you care about. Alam mo yung mga tao nagmamalasakit sa iyo, huwag niyong iwanan yan. Yan tunay na kaibigan. Pero yung mga taong utangan ka tapos hindi nagpapakita sa iyo, ayan ang layuan ninyo. Hallelujah. Pero yung nagmamalasakit sa iyo, pinaalalahanan ka, ay, yan ang i-treasure ninyo. Mabuting kaibigan yan. Amen? And number 3, discover the freedom of forgiveness. Yan, discover the freedom of forgiveness. Baka may nakatago ka pa dyan, kaya di ka masaya ng mga taong hindi mo pa pinapatawad. Gusto mong makalaya? Ang taong malaya, malaya din ang grasya ng Diyos. Alam mo ba yung hindrance, balakid sa mga blessing ni Lord? Yung spirit of unforgiveness. Kaya magsitayo tayo ngayon. Sabihin niyo, Panginoon, pinatatawad ko na po silang lahat. Amen? Taas mo ang kamay mo. Alam mo, ang taong nagpatawad na ay mayroon pong freedom, ay masaya siya. May kalayaan na siya na magpuri, sumamba sa Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Yung po mga tao nagkasala sa iyo, sundin mo si Jesus. Panginoon, patawarin mo sila, hindi naman nila alam yung kanilang ginagawa. No? Alam mo ba si Esteban? Binato yun. Ang nagpabato si San Pablo na dating Saul. Ito yung Gitsemani, nandyan yung simbahan ni San Esteban. Doon siya binato hanggang mamatay. At si Esteban, nakita niya mismo, ang sinabi sa Biblia, na si Jesus nakaupo sa kanan ng Diyos, Ama. At nakangiti sa Kanya. Isipin mo, batuin ka hanggang mamatay? Dapat ang panalangin mo, Panginoon, ipaghiganti mo ako. Pero ang sinabi ni Esteban, sabi niya, Yahweh, Panginoon, huwag mo pong panagutin sila sa aking kamatayan, yung mga nagsibato sa akin. Patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Alam mo, mas masarap ang magpatawad kaysa ikaw ang patawarin. Masarap ang magmahal kaysa ikaw ang mahalin. Pinakamasarap sa lahat yung malaya ka. Pinakamasarap sa lahat yung nagparaya ka sa mga taong hindi karapat-dapat. Taas mo ang kamay mo, pikit mo ang mata mo, at sabihin mo, Panginoong Hesus, narito ako sa iyong banal na harapan. Nakataas ang mga kamay bilang pagsuko at pag-amin na wala talagang magagawa ako kung wala ka sa aking buhay. At sa oras nito, Panginoon, linisin mo ako na yung banal na dugo mulang ulong ang talampakan upang ako ay maging karapat-dapat sa iyo. At pinatatawad ko na po, Panginoon, ang mga taong nagbigay sa akin ng sama ng loob, ang mga taong nagkasala sa akin, pinatatawad ko na po sila, Panginoon. Gusto ko po magkaroon ng freedom, ng kalayaan. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat. Hallelujah. Nais kong awitan ka, kung kaluluwa'y sambahin ka, upang aking maranasan ang kabanalan ng iyong presensya.
sumamba. Hallelujah. Araw, maranasan ko presensya mo, kabangalan mo, hanap ko, hanap ka, na puso ko, hanap ka. Araw, naranasan ko ang presensya mo, kabangalan mo, siyang hinahanap-hanap ko. Siyang hinahanap-hanap ko. Siyang hinahanap-hanap ko. Thank you, Lord. Kapatid, kapag natagpuan mo yung hinahanap mo, wala ka nang hahanap-hanapin pa. Thank you, Lord, na nagbigay sa amin ng satisfaction sa aming buhay. Thank you, Lord, sa kalakasan ng aming katawan. Kahit kailan di mo kami iniwan at hindi na kami nagkukulang sa aming mga pangangailangan. Salamat sa guide, salamat sa itong gawain na kung saan nakapakinig kami na yung salita at ito maging gabay at patnubay namin sa aming pagtatrabaho dito sa Hong Kong. Sa iyo ko, Lord, hinahabilin sa iyong mga kamay, mga kapatid namin ito, ang kalooban mo lagi masunod sa kanilang buhay ngayon at magpakailanman, ang lahat ay magsabi ng Amen! God bless you, mga kapatid. Mananatili po tayong nakatayo. Dasalin po natin ang Salmo 91. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Awit ng pagtitiwala ng Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga ninyong makapangyarihan, makapagsasabi sa Kanyang Panginoon, Muog ka tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa anumang bitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magtaranas. Lulukuban niya sa lilim ang kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsanggalan pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw, ni sa ano pa mang darating ng salot pagagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mong araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay ay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalan at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin, ika'y mapahamak at walang daratal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit saan dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik,
Di ka maano sa mga serbyente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanin. Pag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ko ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandali ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen.